Service ko, ginarahe ako. Ilang araw na lang po at Pasko na, kaya binabati ko po kayo ng Merry Christmas Kuya Junjun. Ako po si Dondi, isang sidecar driver sa isang subdivision dito sa Cavite. Simula 16 na taong gulang ako, ay nagdadrive na ako ng sidecar kasi sa hirap ng buhay at eto lang ang naisip kong pagkakitaan. Nakatapos naman po ako ng high school kaya lang hindi po ganun kadali maghanap ng trabaho. Lalo na't high school graduate ka lang, kaya nag-isip ako na rumakit muna at mag-drive ng sidecar dito sa lugar namin habang hindi pa ako nakakahanap ng ma-applyan. At saka kinaganda sa pagsa-sidecar ay mas malaki pa ang kinikita ko sa isang ordinaryong empleyado. At higit sa lahat ay wala pa akong amo. At saka may mga tinatawag kaming service na hatid sundo namin kaya matik na may kita na agad kami. Isang gabi ay may naisakay akong babae na itatago na lang natin sa pangalang Yumi. Isa po siyang GRO sa club pero sabi niya ay medyo class naman daw yung club na pinapasukan niya. Dahil na rin siguro sa ganda at kabaitan ni Yumi ay madali kaming nagkasundo at nagsabi siya na kung pwede ay ako na ang magiging service niya pag nauwi siya galing trabaho sa madaling araw. Para sa akin ay okay lang kasi pag panggabi ang biyahe mo ay matumal ang pasahero kaya ang iba sa amin ay nahanap talaga ng service. Agad kaming nagkasundo kaya kada madaling araw ay hinihintay ko siya sa kanto ng subdivision para ihatid siya. Sa mga linggong nakalipas ay makailang beses niya akong niyaya na mag-inom daw kami kasi minsan ay bitin daw siya sa inom niya sa Japanese club na pinapasukan niya. Siyempre ako ay nahihiya kaya madalas ay natanggi ako at naghahabol ako ng boundary. Isang madaling araw ay sumakay sa akin si Yumi at nagyaya na uminom kasi daw ay kumita siya. Tapos para lang daw sumama ako sa inuupahan niyang bahay ay babayaran na niya ang boundary ko. Siyempre sa isip ko ay okay na yon, makakainom na ako at bayad pa ang boundary ko. Hindi naman po sa pagmamayabang ay may itsura din naman po ako kaya minsan ay maraming gustong iservice ko sila. Bago kami dumiretso sa bahay niya ay bumili na kami ng alak sa tindahan at nagulat ako ay isang tenga agad ang binili niya. Sabi ko na lang sa sarili ko ay mapapalaban ako. Pagkatapos noon ay diretso na kami sa bahay niya at nang andun na kami ay sabi niya na ready ko na yung iinumin namin at magbibihis lang siya. Pagkatapos ng ilang minuto ay lumabas siya ng kwarto na nakapantulog na lang. Hindi ko alam tawag doon pero napakanipis noon at bakat ang buong katawan niya. Hindi ko alam kung saan ako magpo-focus noon, kung sa alak ba o sa katawan ni Yumi kasi pag nakita mo talaga ay mapapawaw ka na lang talaga. Siguro mga 5 shots pa lang ay iba na ang kinikilos ni Yumi. Akala mo ahas na iba makalingkis. Aminado ako na parang nabuhayan ako ng dugo paglabas niya pa lang ng kwarto niya nung nagbihis siya. Kaya hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at binuhat ko siya sabay pasok sa kwarto niya at doon ay inilabas ko ang pagnanasa ko kay Yumi. Game si Yumi kaya na-enjoy ko talaga ang pag sa kanya. Napakasarap ni Yumi kaya sinulit ko ang umaga na yon. Simula noon ay bantay sarado na ako sa kanya. Baka biglang may ibang sidecar boy na sumundo sa kanya. Mahirap na baka agawin pa ng iba.